Ang Pilipinas ay kilala bilang isang agrikultural na bansa. Ito ay kinapapalooban ng iba't ibang sektor. Isa na rito ang pagsasaka. Para sa mga magsasaka, ito ay hindi na lamang isang trabaho. Bagkus, parte na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Isang karanasang nagpunla sa ating sariling karunungan. Ngayon, lalakbayin natin ang bukid mula sa bawat putik, pawis at sakripisyo tungo sa pagbuo ng talinong bayan na gagabay sa ating lahi. Ang buhay ng mga magsasaka ay may sariling ritmo. Mula sa paghahanda ng lupa, pagpupunla, matiyagang pag-aalaga hanggang sa pag-aani ng kanilang mga pinagpaguran. Ang bawat hakbang ay may hawak na pag-asa. Ngunit paano ba nagiging talinong bayan ng karanasan na ito? Una, nagiging mahusay ang mga magsasaka sa pagmamasid at pagbasa sa pahiwatig ng kalikasan, mula sa ihip ng hangin, posisyon ng araw, at kalagayan ng mga hayop. Dito, nalalaman nila ang tamang panahon kung kailan sila magtatanim. Sa ganitong paraan din nakakabuo ang mga magsasaka ng kanilang mga katutubong teknolohiya, tulad ng gamit sa pag-aararo, mga paraan ng pagpapataba sa lupa, at sistema ng irigasyon. Ang mga karunungang ito ay hango sa pawis at sakripisyo. Nabubuo ito upang kahit papaano maibsan ang kahirapan na kanilang nararanasan. Ang pagsasaka ay hindi lamang isang karanasan. Ito ay bumubuo ng mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa, tulad na lamang sa aspetong ekonomikal. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng mga hilaw na materyales, at ito rin ang nagtitiyak ng ating seguridad sa pagkain. Sa aspetong politikal naman, na pag-uusapan ng karapatan ng mga magsasaka na magkaroon ng kanilang sariling mga lupa upang maipagpatuloy ang kanilang mga hanap buhay. Nakapaloob din dito ang kakayahan ng Pilipinas na mapakain ng mga tao nang hindi umaasa sa importasyon. At sa aspetong kultural, na ipapakita ang pagkakaisa, katatagan at diskarte ng bawat magsasakang Pilipino. Sama-samang tumatawa sa kabila ng hirap ng buhay, nagdidiwang sa bawat masaganang ani at iisa ang ninanais, kaginhawaan at sapat na kita. Napipilitan ng munang magtanim ang ilang magsasaka dahil sa mahal na langis na kailangan para sa patubig. Ang ilan naman, palugi ng ibinenta o kaya ipinamimigay na lang ang kanilang mga ani. Kamakailan lang nakaranas ng krisis ang ating bansa. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis ay nagpababa sa benta ng ating mga magsasaka. Sa kalagayan ng pambansang kaunlaran, mukhang malabo itong makita sa ating bansa, sapagkat ang pag-unlad ay hindi nakabatay sa dami ng koneksyon o sa taas ng GDP o sa dami ng proyekto na hindi naman napapakinabangan ng normal na Pilipino. Ang pambansang kaunlaran ay nakikita sa kung paano ang pamahalaan ay pinahahalagahan at iniingatan ang sambayanan. Isang gawain na parte ng kanilang tungkulin. Isang tungkulin na nahihirapan silang gawin. Sa pag-aaral natin ng karanasan ng kapwa nating Pilipino, makikita natin ang karunungan ng bawat isa. Karunungang makakatulong sa nakararami at karunungang hindi mananakaw ni naman. At dito namumulat tayo sa pait na mga karanasan at sa proseso ng pagbuo sa tinatamasang kaginhawaan. Kaya naman, ipagmalaki natin ang bawat karanasan at napupunlang karunungan, partikular na sa pagsasaka. Makiisa tayo sa kanilang mga ipinaglalaban. Suportahan natin sila at ipagmalaki, sapagkat mula sa kanila ang solusyon sa ating katuturan.